Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po dito po sa Tambayang Makabayan, magkukomento pong muli sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin to mga katambay. Noong mga nakarang araw pa ito, nakita ko lang po ito. Talagang nag-leak po kasi nag-leak daw po yung campaign plan ng administrasyon po ng Binagoong Pilipinas, yung tinatawag nilang Oplan na Horus, yung operation na panggigipit, pagpapabagsak po sa mga kalaban ng administrasyon. Ito pa, painggan po natin itong balita mga tambay at komentuhan po natin mga kababayan. Tungkol sa umano'y campaign strategy. Ulitin natin. Lumutang ang isang dokumento tungkol sa umano'y campaign strategy ng alyansa ni PBBM. Kabilang sa sinasabing laman nito ang pagtutulak daw na ma-impeach si VP Sara at ma-disqualify ang mga kandidatong sinusuportahan niya. Pero fake news daw ito ayon sa ilang mambabatas. Ang detalye sa agenda report ni Zandro Ochona. Isang dokumento na nagdedetalye umano ng mga gagawing aksyon ng alyansa para sa bagong Pilipinas ang lumabas kasabay ng isinagawang pagpupulong ng Lakas CMD noong Martes, April 22. Sa nakuhang kopya ng Bilyonaryo News Channel, may logo pa ito ng alyansa at may titulong Mid-Election Final Campaign Sprint Action Plan. May nakalagay ring schedule at ang tinatawag na Oplan Horus. Sa ilalim ng Oplan Horus, patuloy raw ang pag-atake at paninira ng nakasaad na evil forces na iniuugnay sa mga Duterte. Hindi raw dapat pagsamantalahan ng oposisyon ang kabaitan at pananahimik ni PBBM sa issue. Nakasaad ring dapat patuloy na mabigyan ng advantage ang alyansa kahit matapos ang eleksyon. Kabilang din sa kailangang isagawa ang pagsusulong ng impeachment. Gayon din ang umano'y mga hakbang para ma-disqualify ang mga sinusuportahang senatorial candidates ng mga Duterte. Pirmado ang dokumento ni House Majority Leader Manix Dalipe na Executive Vice President din ng Lakas CMD. Tinawag itong Oplan panggigipit ni Attorney Harry Roque. May patuloy pa rin ang demolition job laban dun sa mga nangangalampag na PDP laban candidates for senator, si Senator Bongo at si Senator Bato. At nabanggit po dun sa report na hindi lang dapat si Tatay Digong ipadala sa ICC, pati daw po itong si Senator Bongo at saka si Senator De La Rosa. Hiningan namin ng pahayag kaugnay dito si Alyansa Campaign Manager Representative Tubi Chanco pero wala itong naging tugon. Isa sa mga dumalo noong pagtitipon ng Lakas CMD sa Malacanang ang opisyal ng partido na si Bataan Representative Geraldine Roman. I don't think it's real because I was there. I'm part of the EXECOM. I didn't see any document. Merong dinistribute yung mga statistics per region indicating how our candidates are faring so that we could possibly apply a targeted approach. Yan po, mga tambay, meron pa bang umamin? Siyempre, pagka nabuko na, nakita na, nahuli na, nag-leak na, wala na pong aamin. Meron pa bang umaamin sa mga politiko? Di ba? Yan po ang sakit ng politika sa ating bansa. Lalo yung mga politiko na hindi gumagawa ng maganda. Never po umamin yan. Kahit po pitpitin mo po ang mga yagballs niyan. Hindi po aamin yan. Yung mga corrupt na mga politiko na hindi gumagawa ng maganda sa ating bayan. Never mo mapaamin yan. Kahit pitpitin mo ang mga yagballs niyan. Mga kabayan. Nag-leak na O, di ba? Nag-leak na po. Di umano. Kaya po, nakikita naman po ng mga Pilipino kung ano po nangyayari pong panggigipit sa sumusuporta at sa partido ng dating Pangulong Duterte. Di ba? Kaya nga po nahandyan po yung Oplan Horus nila na operation panggigipit. Katulad po. Tama po yung sabi ni Attorney Roque. Di ba? Di ba? Pinupost din po nila na kunin at madala sa dahid sa ICC ang Senador Bato, Senador Go. Di ba? Na dapat din daw po makuha ng ICC. Dahil daw po dyan sa sinasabing war on pulburo nila, war on drugs nila, kuno. Na puro ang nagsampa ng kaso ay grupo yata ng mga kaliwa. Mga kababayan, unbelievable. Kaya dito po, kitang-kita naman po talaga
naramdam ng mga Pilipino, hindi naman, yung sinasabi nga po natin, ng mga Pilipino po sa panahon ngayon, technology na ngayon. Technology na, hindi na po bamban, hindi na po banban, hindi na po bobo, hindi na po tanga, at hindi na po gago ang mga Pilipino ngayon. Nakikita ng mga Pilipino kung sino po ang may pagmamahal at may malasakit sa bayan. Sino po naglilingkod. Hindi mga korap, hindi mga magnanakaw. Nakita rin po ng mga Pilipino kung paano po maglingkod kayo ng 3 taon sa amin. Nakita po namin kung paano kayo maglingkod. 3 taon po, pamumulitika, demolition job. Grabe ang pamumulitika nyo ng 3 taon. Meron po ba kayong nagawang kabutihan sa taong bayan sa paghihirap namin? Sa nagmamahalang bilihin at nagmamahalang mga bayarin namin? At ang trabaho, ang sweldo, kakarampot? Meron po ba kayong nagawa? Maliban po sa araw-arawin nyo kami na pamumulitika? Di ba? Kaya nga hanggang halalan talagang gagawin po nila yan. Di umano. Dahil nga bagsak na bagsak po ang popularidad nila. Lalong-lalo po ang Pangulong Marcos. Bagsak na bagsak ang kanyang popularidad. Hindi na po siya pinagtitiwalaan ng majority ng Pilipino. 25% na lang po nakukuha nakuha niya. Approval at trust rating sa survey nila. At lalong-lalo ang speaker. 14%. Sige nga. Paano hindi mag-iisip ng ng Oplan na panggigipit? Mag-iisip talaga ng Oplan panggigipit yan, di umano. Dahil nga po sa popularidad at sinusuka na sila ng majority ng Pilipino kung titingnan mo yung survey nila. Di ba? Isang 25 at isang 14% yung magpinsan. Di ba? Kaya po kitang-kita naman natin talaga dahil pati mga vlogger, yung mga vlogger na sumusuporta sa kay dating Paul Duterte, kay Vice President, nakita niyo po kung paano po ipatawag at gipitin yata sa Kamara sa pangunguna ng kanilang komite na TWADCOM. Di po ba? Pero never ka makakita ro na talagang pinupuwersa nila yung mga fake news na isang damukal na fake news na bumabatikos po sa pamilya Duterte. Pero never. Kasi hindi naman po kasama sa Oplan na Horus yun, yung panggigipit, Operation Panggigipit, Operation Pagpapabagsak. Hindi naman po kasama yon. Kaalyado yata nila yon. At po may protection sa kanila yon. Kaya po mga bayan, nakita po, talagang walang baho Walang baho na hindi alingasaw. Di ba? Kaya alingasaw at alingasaw yan. Kaya, kahit anong sikreto nyo, kahit anong tago nyo, at kahit anong linis nyo, ang sabihin nyo kayo malinis, kayo magagaling na lingkod bayan, at kayo maglilingkod pa dahil tatakbo kayong muli, at sasabihin nyo kayo maglilingkod pa sa amin, hindi na po kami naniniwala. Kasi wala naman kayo napatunayan ng 3 taon eh. Di ba? Lalong-lalo ang institusyon ng Kamara at Senado. Kinontrol lang ninyo ang pera namin. Kontrolado ng ilang tao ayon sa Vice President. At isang damukal na issue ng korupsyon. Isang damukal na issue ng korupsyon. Yang mga institusyon na yan. Grabe. Magmula sa Pangulo, may issue ng korupsyon. Kongreso, Senado. Grabe. Paano tataas ang inyong paano tataas ang tiwala ng tao sa inyo? Sige, paano kayo makakuha ng boto sa tao kung ganyan lang ginawa niyo trabaho sa amin ng 3 taon? Kaya po talagang gagawa kayo ng Oplan itong operation nyo. Yung Oplan na Horus o Oplan na operation na pamumulitika, operation na demolition job, operation panggigipit, at kung ano-ano pa ang pwedeng itawag dyan. Di po ba mga kabayan? Kaya nga po, umalingasaw. Wala pa ang botohan, nag-aalingasawa na ang kanilang mga sikreto, mga tambay. Umamoy, napakabaho, kaya nangamoy umalingasaw, kaya lumabas dahil nga naamoy, di ba? Katulad ng bigas lang yan, yung parang bigas, umalingasaw din, na biglang lumabas ang 20 kilo o 20 pesos per kilo ng bigas, biglang lumabas, mga kabayan. Timing, maghahalalan at malapit na botohan. Tingnan nyo po yung mga timing, mga kabayan. 3 taon tayong hindi binigyan ng 20 pesos na bigas tapos biglang lumabas, halalan. Unbelievable. Parang ito lang yan, itong Oplan na Horus. Biglang lumabas.
biglang umalingasaw, pinag-uusapan ngayon. Pero hindi naman po yan tinalakay ng husto dahil mukhang hindi naman po yata interesado ang mainstream media dyan. Hindi masyado dahil pagkatapos po ng ilang exposure, natabunan na agad, tinabunan na. Balik tayo rito sa Vice President at sa dating Pangulong Duterte. Doon naman nakapokus ngayon ang mga malalaking mainstream media. Hindi po focus sila diyan sa mga panggigipit ng administrasyon, pagpapabagsak. Hindi naman yan ang agenda nila. Mukhang nakikita nating agenda nila Mas pabor sila at mas gusto nilang ibalita ang pagpapabagsak sa mga Duterte. Ganun po 'yun, mga kabayan. Muli po mga tambay, talagang nakikita po natin yung sinasabi nga po natin. Pagka mabaho at bulok na bulok, hindi mo maitatago yan. Kahit anong sikreto, tago ang gawin mo riyan. Lalabas at lalabas yan. Dahil nakita naman po natin kung paano sila mamulitika. Kung paano po sila mamulitika. At kung paano po nila gamitin ang pera natin. Kitang-kita naman po natin kung paano po nila ginagamit ang pera natin sa 3 taon. At lalong-lalo ngayon, halalan. Kitang-kita po natin kung saan napupunta ang pera natin. Kitang-kita po, mga kabayan. Maraming salamat po, mga kabayan. Siyempre po, thank you sa mga gusto po ng Tambayang Makabayan. Lalong-lalo po yung mga nagtitiwala at nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Thank you po sa inyo. Shoutout po, Kingston 123 ng Hong Kong. Eric Hershaw ng Canada. Jake Yahut ng Maisog, California, USA. Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Valley. Si Jem Aris ng United Arab Emirates. Si Jobilin Watanabe ng Japan. At si Pilam. Thank you po sa mga biyaya. Thank you po. At syempre po, shoutout din po sa mga kababayan natin sa kasulok-sulukan po ng Pilipinas. Mga kababayan natin, syempre tayong lahat, shoutout po. Ingat-ingat po tayo, napakahirap na po ng buhay at napakahirap na po ng sitwasyon natin ngayon. Naglagana po ang kasamaan. Mga kababayan, nandiyan ang mga addictus. Grabe na naman ang mga addictus ngayon. Nandiyan pa ang mga holdupper, kidnapper, terorista. Mga kababayan, grabe. Hirap. Ingat-ingat po tayo. At shoutout din po sa mga kababayan natin, OFW, mga Pilipino, kasulok-sulukan ng mundo. Ingat-ingat po kayo, mga kababayan, lalo po sa pag-uwi. Meron naman pong modo sila. Punit passport. Ingat-ingat po tayo, mga kababayan. Maging matalino po tayo. Talagang mahirap po ang pinagdadaanan natin ngayon. Hindi po tayo nabigyan ng strong leader. Yun po ang kulang Strong leader at syempre po makabayan at may pagmamahal sa Pilipino, mga kababayan. At syempre po, bago po tayo magtapos, syempre po, thank you po sa nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po yung dasal at panalangin, isama po natin ang dating Pangulong Duterte na siya po ay madugtungan pa po ng mahabang buhay at pag-iingat, kalakasan at makauwi po sa ating bansa sa lalong mabilis. Isama po natin sa mga panalangin at dalangin. Thank you po, mga kabayan. Sa muli, paalam. Bye-bye.